35 ang dumaan na lalaki sa buhay ni Ate Sharon bago siya nagtino. May mga magulang daw talaga na sadyang madaldal at mabunganga, pero kung iintindihin ay para sa kabutihan ng anak. Hindi nagkulang sa pangaral at paalala ang nanay ni Ate Sharon, pero sadya lang talagang may katigasan ang ulo niya. At ngayon niya nare-realize na isa na siyang ina. Kaya ang sabi niya, mararanasan mo daw ang nararamdaman ng isang ina kapag ikaw ay ganap na magulang na din. Panuurin po natin ang kwento ng buhay ni Ate Sharon at pagkunan ng aral dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Yung palang galing ng magulang na yun, Yun yung nagtuturo sa'yo. yung pala yung magtutulak sa'yo na, Gawin yung tama. dapat intindihin mo yung galing ng magulang mo. Ah. Wala ka na. Sa makatuwid, matigas ang ulo, no? Wala rin ako dyan sa pag-aasawa. Wala ko tagpuang yung gusto ko yung gali. Huwag mo namang masamain na hindi naman ako, paano. Pero ang nanligaw sa akin, may 35. Grabe, di ba? Kumain ka na? Teo. Teo, nagdag mo na ito, Teo. Saan ka po, ate? Ako, Balintid. Taga saan po? Ang mga anak ko na sa Balintid. Nabaliches po. Pati mga kapatid ko sa kasama nila sa Salugan. Bakit po nandito kayo, Nay? Eh, umalis na ako sa amin. Ayoko umasa na kakain na kayo. Ano, wala na ako trabaho. Magkakakain ko talaga magkakain. Kailangan may pupunta ako kahit sa kanin. Dinadala mo sa mga anak mo. Kung magkakaroon ako ng pera, pag-pizza. Sinong pinupuntahan mo doon, ay? Anak mo Mga talaga? anak ko, tsaka yung mga kapatid ko pa. May mga sarili silang mga bahay. Ako lang lagay mo ng bahay. Bakit ganon? Eh, para mang, ewan ko bang ano nangyari sa akin. Hindi ako pinagalooban man ng bahay na talaga. Ganun ako. Ewan ko na ako talaga. Tanda na ako ng ganito. Tapos yung mga tinda ko dati, dami rin matinda. Yun rin ng chairman. Lahat, 2 kariton. Pinupuno ng mga tinda yun. Saan kayo nagtitinda, Nay? Ito yung O7, Caroline J. Chairman yan. Sa Paterno. Paterno talaga ako. Pero hindi ka naman pinababayaan ng mga anak mo, Nay. Wala nga sinang kaya na lang. Ako naghanap. Ganito na ako. Nakaraan, may mga naano ko kasi nga, may kita. Eh, mula nang hulihin yung 2 paninda ko. 2 kariton yun. Huli niya sabay. So, ibig sabihin, Nay, para ibigay mo sa mga anak mo. Pero sabi mo na, yung mga anak mo may pamilya na, bakit ikaw pa yung bumubuhay? Hindi. Ito na nang ito na nang naglaki na sila. Tapos na yung obligasyon, di ba? Kasi nag-asawa na, pinangin na nangyari. Kumbaga, natin na nagpapakain. Nagkaanak na, siyempre nga na. Meron na sila sariling buhay. Nagkaanak pero hindi kayang buhayin. Hindi, meron na nga sila sariling buhay. Ngayon, naglaki na sila. Nag-asawa, di ba? Ganun. Ano pangalan mo, Nay? Ito, may idea ko. Kung makita, Hindi na po, pangalan lang po. Sharon lang. Sharon. Taga saan po? Dito ako sa Balitse. Novaliches. So, ibig sabihin, anong edad mo na, Nay? 58. Sa 58, kailangan mong kumita para pag uwi mo, may madadala ka sa pamilya mo. Dahil ikaw pa rin yung sumusuporta sa mga anak mo. Bakit kaya ganun ang magulang, Nay? Ako, hindi mo naman matitiis. Kahit sabihin, ang anak nakakatiis sa magulang, pero ang magulang, hindi maaaring makatiis sa anak. Bakit kaya yung Ba, pagmamahal? meron talagang ganun eh. Ibig Iba sabihin, yung pagmamahal ng magulang sa sa anak talaga. Kaya siya magmamahal ng anak sa magulang. Kasi nalalabang pa, nasibog pa, di ba? Ganun, baby naman tayo kasi ng pangyayari. Sa akin naman kasi noon, nung nag-aaral pa ako, hindi nag-asawa nga ako. Ang nanay ko kasi, pagka may asawa ka na, pag-iran na, umiwalay ka na. Ang hindi ko mga anak nila lang. Ganun siya. yung na-realize mo nung hindi ka pa ina. Dapat na lang hindi ako agad nag-asawa, yung na-realize ko. Naisip mo rin ba na Ay, maging isang ina? ganito magiging ano ko eh, mamamangkita ako eh. Dati may bahay na demolish na. Nawala pa ng trabaho sa atin, kasi lumina, namatay. Kasi pag mahina ka na, maganda ka na. Yun eh.
Nung ano ka na, nung wala ka pang pamilya, hindi mo ramdam ko yung pakiramdam ng isang ina. So Kung ngayong nakikita ko nanganganak, wala ako siyempre, problema. Laga ka, wala. Yung nag-asawa ko din tumindi, di ba? Nagkaroon ako ng parang napakalalim. Kung gano'n. dun mo na-realize na ganito pa yung ina pala yung... Dapat ka lang, hindi ako nag-asawa. Sabi ko gano'n. Parang kapag sipag-sisi. Parang yung mga ginagawa ng magulang mo, na-realize, Ako ginawa na mali eh. wala naman. Yung pag-asawa ko lang na maaga, pinakamali yung nagawa. Dilan sabi, mag-arit ko mabuti. Yun. Hindi ako talaga. Ah, Kaya lang, hindi rin ako nakatapos eh. Isa ko sa pamantasan. Nung inaanip na resulta, naka-insert na ako din, ano? Wala yung papel, may nagnakaw. Kasi kung may nagnakaw sa akin, dapat ang kukunin ko, journalism. Maharap ko yun, Kasi anak, dapat meron kang abogado ka. Yung, tawag dito, announcer, starter, mga ganyan, di ba? Hindi nga ako nakaganon eh, dahil nga, yung papel ko, nagpisa ko sa PLD, pamantasan, gusto ni Maynila. Nung nakakawang papel ko, ako lang ang tanging walang papel na hinahanapan nila. Pero sa kanila ko sinabmet. Grabe nga nangyari na yun, hindi ko mapaniwala ang magkaganon niya. Ako nung pagkakain nag-test na walang resulta, walang papel. Nasaan yung papel? Nawawala rin yung papel. So, isipin mo, iisip ko na lang, baka mataas. Kaya napagin ko na siya. Bagano yun. pero sa pamilya mo, okay naman kayo? Okay naman kami dahil, Yung buhay nila, okay naman? pag dumadalaw ako, medyo kung kailangan meron ako. Hindi pa sa lubo. Para yung nanay ko, yung nanay ko, 1946. Parang gano'n kailangan meron pa sa lubong. Ibang naalala mo lang yung magulang ko. Siyempre, yun lang pagpapalaki sa mga anak, kahit ako lang yun. Parang mahirap din, di ba? Hindi naman, wala na ng mga anak ko. Inaalagaan yung mga anak ko. Sabi niya sa akin, sige magtinda ka na. Ako na bahala sa kanila. O di magpapaaral yun, kasi alam niyo, hindi ko kaya, di ba? Ano lang ako nun, nag-asawa ako, 18. Kaya nung 19, natural, kaya nakanak. So ano masasabi mo na sa mga kabataan na mapusok? Dapat talaga, isipin nila, magulang muna nila bago yung mga alayawan mo sa katawan. Ano yung pag-aaral mo, sa magulang mo, kung sasagot, kung ang lalaban, kahit may hinaninig ng magulang mo, Diyos narinig yun. Diba? Hindi ako may kibo talaga. Pero sa isip ko, naglalaro yun. Sinugbo ko, maandar yun. Parang gano'n. Parang naramdaman ko nun. Nag-aaral pa ako nun. Nagpapaglitin ako, niyak ako, sumalaw ko. Pero yung palang galit ng magulang ko yun, Yun yung nagtuturo sa'yo. yung pa rin yung magtutulak sa'yo na, Gawin yung tama. dapat intindihin mo yung galit ng magulang mo. Nalaban kasi ako dati. Sa loob ko lang. Pero sumasagot. Kahit sa mga tsahin ko, pag nagagalit. Matigas ang ulo sa Hindi ako sumasagot, makatuwid. pero gumaga yung dibdib ko. Gusto ko gumaga. Ah. Malala ka na. Boyfriend na ako ng boyfriend. Ayun. Nakarami ko ng boyfriend. Nakailang boyfriend ka na eh? Huwag mo namang masamayin na hindi naman ako, paano may 35. Grabe, di ba? Nung araw doon ko, sabi nila maganda ako, pangit na ako ngayon. Oo. At ako, di ba? Ang dami. Ang dami, 35 silang nagano sa akin. Kung hindi ako tumigil, siguro, 40 anos na ako. Nung tumigil ka na, Hindi, nung anak ko na yung pinakabunso. doon mo na-realize Doon ko na-release na. na kailangan palang ayusin yung Tama buhay. na, kahit pagbubuntis siya pa, hindi na tama na, di ba? Parang gano'n. Oh, ilan ang anak mo na eh? Pito sana kung di ako nakunan. Ah, Kaya naman na lang. Nalaglag pa yung dalawa. Iniyang ako, pero mo, ang ganda-ganda ng bata ng dalawa. Sa pabela, inoperahan ako. Nasiyis ako. Sorry. so nung huli na-realize mo na tama na O kahit sabihin mo, Itigil na. nalaglag ako, hindi na. O may na-post ka na. Kailangan natin magbago. May pagkakataon din pala, dumarating din pala yung panahon na nagmamature talaga, no? Lahat-lahat, iiwanan mo. Kasi nabuto ko mamasok na Iglesia. Ah, Ayan, naiwan ko lahat. Pamilya ko, nakalimutan ko. Sarili ko, nakalimutan ko yan. Pati lahat-lahat, kaibigan ko, pati bisyo, lahat-lahat yun. Pag inigarilyo, pag inom na yun, yan. Dahil sa iglesia, kasi sabi ko, salamat. Hindi ako maasok na wala na. Baka siyempre, isip ko, gusto na ako nakikita ngayon, di ba? Yun ang buhay. galing. So, Isa na namang kwento na punong-puno ng aral.
Yan ang buhay ni Ate Sharon. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Muli po, ito po si Uragon Tinoy.